Magandang gabi mga minamahal na kapatid, mga Bible Apostles, Bible Coordinators ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate, gayon din ang ating mga kapatid na sa tuwina ay ating kasama sa ating pagninilay ng salita ng Diyos sa Biblical Spirituality Weekly. At ngayon po ay nais ko kayong batiin lahat ng isang maligayang Pasko. At ito pong ating video ngayon ay isang special episode ng ating Biblical Spirituality Weekly upang ating pagnilayan itong ating ipinagdiriwang isang napakadakila at napakalaking misteryo na inihahayag ng Diyos para sa atin. Kaya nga bilang pagsisimula, basahin muna natin ang isang ebanghelyo patungkol sa araw na ito, sa araw ng Kapaskuhan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Katulad ng sinasabi ko, ito ay isang napakalaking misteryo. Sapagkat sa araw na ito, araw ng Kapaskuhan, dumarating sa atin ang Diyos na isang sanggol. Isang sanggol na hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. At ito ay isang malaking misteryo at isa ring katanungan. Sapagkat kung nais ni Jesucristong maghari sa daigdig, sana dumating siya bilang isang magiting na hari. Isang haring mandirigma at isang haring ipinanganak sa palasyo. May kapangyarihan. Nasa simula ng kanyang kapanganakan sana ay marami nang magtatanggol sa kanya. May mga kawal, may mga utusan, may mga alipin. Ngunit ang larawan ng Kapaskuhan ay isang Diyos na naging sanggol. Walang kalaban-laban, wala ngang lugar na matutuluyan kung saan siya dapat ipanganak. At ang unang tanong, bakit hindi siya hari na isang mandirigma? Sapagkat ang hari na mandirigma, ang kadalasang larawan ay para lupigin ang kanyang mga kaaway, ang kanyang mga kalaban. Ngunit ang Kapaskuhan ay pagdating ng isang Diyos na isang sanggol upang sabihin sa atin ng Diyos na hindi niya kalaban ang sangkatauhan. Hindi tayo kalaban ng Diyos. Kaya nga hindi niya kailangang dumating na isang mandirigmang hari, may mga espada, may kalasag at may mga kawal. Dumating siya bilang isang sanggol na walang kalaban-laban. At kung ating iisipin, bakit kaya dumating ang Diyos na parang hindi tayo binabantaan? Dumating siya bilang isang sanggol na hindi nagbabanta. Sapagkat ang tao sa tuwi-tuwina ay nais palagi ang ipagtanggol ang sarili. At ito ay bunga ng orihinal na kasalanan. Kung maalaala natin sa aklat ng Henesis, sa 3 kabanata, noong bumagsak sa kasalanan si Adan at si Eva, at nung sila ay hinarap na ng Diyos para kausapin at tanungin kung ano ang nangyari, ang unang ginawa ng tao ay ipagtanggol ang kanyang sarili. Sabi nga ni Adan, dahil sa babaeng ibinigay mo sa akin.
Sabi naman ni Eva, dahil sa ahas na nagsinungaling sa akin. Sa harap ng kamalian at kasalanan ng tao, ang tao ay nais ipagtanggol ang kanyang sarili. Sapagkat sa likod nito ay isang paniniwala na sa harap ng kamalian at kasalanan ng tao, ang Diyos ay darating upang ang tao ay lupigin. Ang misteryo ng Kapaskuhan ay pagdating ng isang sanggol na walang lakas, walang kapangyarihan, walang kakayahang manakit, walang kakayahang lumupig, isang sanggol. At uulitin ko para sabihin sa atin ng Diyos na dumarating siya hindi para tayo ay gapiin, hindi para pagbantaan ng tao. Dumarating siya sa larawan ng isang sanggol upang tayo ay kausapin. Ang salita ng Diyos ay naging laman. At ang salita ng Diyos ang sinasabi, ang pakay ng Panginoon, ang intensyon ng Diyos, tayo ay iligtas, tayo ay patawarin, at tayo ay mahalin. Kaya nga, kung titignan natin, bakit isang sanggol? Sapagkat naniniwala pa ang Diyos sa kabutihan ng tao. Ang ibig sabihin, hindi lamang tinitignan ng Diyos ang kamalian, kahinaan at kasalanan ng sangkatauhan. Ipinadala niya ang kanyang anak bilang isang sanggol para ipagkatiwala ang kanyang anak na si Jesus sa atin, sa sangkatauhan. Kung iisipin natin, ang sanggol ay walang kakayanang pakainin ng kanyang sarili. Wala siyang kakayanang mabuhay. Wala siyang kakayanang magbihis, maglinis ng kanyang sarili. Ang sanggol, kung walang ibang tao sa kanyang buhay, siya ay mamamatay. At dito, inilagay ng Diyos ang isang napakalaking misteryo. Ang kanyang anak ay naging sanggol para ipagkatiwala sa tao. Ang ibig sabihin, uulitin ko, naniniwala pa ang Diyos sa kabutihan ng tao. Ang isa pang bagay, sa harapan ng isang sanggol, ng isang inosenteng bata, lumalabas yung pinakamalalalim na kabutihan ng tao. Halimbawa, may isang sanggol na umiiyak, may isang sanggol na nasaktan, may isang sanggol na napahamak. Lumalabas sa puso at kalooban ng tao yung mga pinakamabubuting bagay. Yung pag-aalala, yung pagnanais na ipagtanggol ang walang kalaban-laban, yung pagnanais na protektahan ng bata. Ilang beses natin nasaksihan na kapag may isang bata na mahuhulog mula sa mataas na lugar, yung mga taong nakapaligid lahat ay mayroong reaksyon, lahat ay nagmamadali na nais saluhin yung bata. Nais ipagtanggol yung bata, nais pigilan yung pangyayaring iyon upang wag masaktan ng bata. Sa harapan ng isang walang kalaban-laban, lumalabas ang kabutihan ng tao. Kaya nga, dumarating si Jesus bilang sanggol sa araw ng Kapaskuhan upang muling ipaalaala sa atin na sa kalooban natin at sa puso natin ay mayroong kabutihan. Isang sanggol na walang kalaban-laban si Jesus para tawagin yung pinakamalalalim na kabutihan sa ating kalooban, sa ating puso. Ipagtanggol ang mahihina, kalingain yung walaang kumakalinga, samahan yung mga nag-iisa, ipagtanggol yung mga walang lakas. At sa likod ng lahat ng ito, isang salita ang nais palutangin ng Diyos mula sa ating kalooban. At ito ay ang salitang pag-ibig. Kaya nga ang isang sanggol, sa harapan nating lahat, at tuwing nakikita natin ang isang sanggol na wala pang lakas,
wala pang kakayanang mabuhay, wala pang kakayanang ipagtanggol ang kanyang sarili, isang bagay ang tinatawag sa atin ng Diyos. Ang tinatawag sa atin ay pag-ibig. At bakit pag-ibig? Sapagkat ito ang ating kalikasan. Tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. At ang Diyos ay pag-ibig, tayo ay nilikha sa pag-ibig. Ang tunay nating katauhan, ang tunay nating kalikasan ay pag-ibig. Kaya nga dumating si Jesucristo sa araw ng Kapaskuhan upang tawagin itong totoong kalikasan ng tao, upang muling ipaalala sa atin, upang muling palabasin na tayo ay nilikha sa pag-ibig, tayo ay mabubuhay para umibig. At tayo rin ay magaganap kapag tinatanggap natin ang pag-ibig. Kaya nga ang larawan ng sanggol ni Jesucristo ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Upang buhayin muli yung totoo nating kalikasan na maaaring nawala na dahil sa ating kamalian at mga kasalanan. Ngunit dahil nagtitiwala ang Diyos sa atin, ibinibigay niya ang kanyang anak bilang sanggol para ibalik yung totoong pagkakalikha sa atin ng Diyos. Mga nilikhang ang panawagan ay pag-ibig. Sa harap din ng isang sanggol, naaalala natin, unang-una ay yung ating pagkabata, yung ating kabataan. Sa tuwing dumarating nga ang Pasko, dumarating yung mga damdamin noong tayo ay mga musmus pa, mga kapaskuhang napakasaya, puno ng ligaya, puno ng mga ngiti at halakhak, mga awit na pamasko, mga kamag-anak, mga kaibigan ng ating mga sariling pamilya nagsasama-sama sa pagdiriwang ng isang kaligayahan. Naalala natin yung mga panahon na wala pang masyadong problema, wala pa tayo masyadong iniisip, at tayo lamang ay totoong nagiging maligaya. Maligaya kasama yung mga mahal natin sa buhay. Kaya nga, si Jesucristo sa harapan natin bilang sanggol ay pinapaala-ala sa atin muli ang pagiging isang bata. At ito naman ang sinabi ni Jesucristo sa ibang bahagi ng Ebanghelyo. Hanggat hindi kayo magkaroon ng puso katulad ng isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Nais ibigay sa atin ni Jesucristo sa araw ng Kapaskuhan itong regalong ito, na muli tayo ay magkaroon ng damdamin, kalooban o puso ng isang bata, isang musmus. Katulad ng sanggol ni Jesus, tayo ay inaanyayahan ngayon muli ng Diyos na alalahanin na hindi rin natin kaya. Hindi natin kayang mag-isa. Hindi sapat ang ating lakas. Kailangan natin ng isang ama. Kung paanong nung tayo ay mga musmus pa, tayo ay payapa sa gabing natutulog dahil nandun ang ating mga magulang. Ang araw ng Kapaskuhan ay ganun din. Pinapaalala sa atin na kung tayo ay mag-isa lamang, katulad ng isang sanggol, wala tayong kakayanang magpatuloy sa buhay. Ngunit ang pinapaalala ng Kapaskuhan, tayo ay mga musmus, tayo ay mga bata, ngunit ang pinakamahalaga, tayo ay may ama. Amang kumakalinga sa atin, at ito ay ang ama nating nasa langit. At ang isa pang bagay na nais nating pagnilayan ngayon ay ang pag-iyak ng sanggol na si Jesus. Ang pag-iyak ng sanggol ay sigaw ng isang bagong buhay. Kaya nga sa mga ospital o kung saan man, kapag may pinapanganak na isang bata, kailangan pang paluin yung bata para umiyak. At yung iyak ay sigaw ng bagong buhay. May isinilang muli na isang bagong buhay. Kaya nga ang Kapaskuhan ay pagpaala-ala sa atin ng iyak ng sanggol na si Jesus na nagdadala ng bagong buhay.
Kaya nga parang sinasabi ng Panginoon sa atin, ang sanggol ay larawan ng pagsisimulang muli. At ang araw ng Kapaskuhan ay larawan ng pagsasabi ng Diyos sa atin, maaaring magsimulang muli. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa atin netong nagdaang taon, itong mga buwan na nagdaan. Hindi ko alam kung pagod na tayo sa buhay, nais na nating sumuko, o kaya naman tayo ay nalugmok sa mga kahinaan at pagkakamali. Ang panganib ay manatili tayo sa nakaraan. Ayun na lang ang ating tignan, na para bang yung nakaraan, ayun din ang mangyayari bukas sa darating na taon. Kaya maraming tao ang nawawalan ng pag-asa. Ngunit ang pagdating ng Kapaskuhan ay para sabihin sa atin ng Diyos, may bagong simula. Ang sanggol ay simbolo ng bagong buhay. Kaya nga ang layunin ng Diyos upang tayo ay maligtas at upang malaman natin na tayo ay napatawad, kailangan niyang ipadala ang kanyang anak bilang sanggol para ibukas sa atin ang isang bagong daan, bagong paglalakbay patungo sa isang bagong buhay. Kaya nga ang iyak ng isang sanggol, ang iyak ni Jesus sa sabsaban, ay gawin din nating ating pag-iyak. Panalangin ng pag-iyak, ng pagtawag sa Diyos. Kailangan ko ng bagong buhay. Kailangan ko ng pagliligtas. Kailangan kita, O Diyos ko. Kailangan kita, Panginoong Jesus. At sa pag-iyak nating ito, totoo, nagaganap yung layunin ng Diyos kung bakit niya ipinadala ang kanyang anak na si Jesus sa araw ng Pasko. Kaya nga, napakaganda sapagkat ang sanggol na si Jesus, hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, isang nilalang na mahina ay naparito upang samahan ang sangkatauhan. Siya ang Emmanuel. Sumasa atin ang Diyos. Sa kanyang kahinaan, ang ibig sabihin, nais niya tayong samahan sa ating kahinaan. Sa kanyang karukhaan, nais niya tayong samahan sa ating karukhaan. Ngunit hindi lang iyon. Nais tayong samahan ng Diyos sa isang bagong buhay. Kaya nga, ating pagnilayan ito. Naparito ang Panginoon bilang isang sanggol na hindi ipinagtatanggol ang kanyang sarili, hindi isang haring gagapi ng kanyang mga kalaban. Sapagkat ang nais sabihin ng araw ng Pasko para sa atin, nasa panig natin ang Diyos. Sa isang salita, kakampi natin ang Diyos. At ang nais niyang irigalo sa atin ay ang kanyang sariling buhay. Babalikan natin yung mga iba pang pagninilay at makinig muna tayo sa isang awit upang palalimin ang mga refleksyon na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng araw ng Pasko. Star we see, and all the songs we sing, of shepherds on a hillside, of goodwill and peace. The lights on every tree, and all the gifts we bring, in every part of Christmas we'll see our King. For He is the light that shines from the star. He is the shepherd watching over us all.
a Savior born that we might live. He is the gift. Hope and joy and strength He offers all our days. Pure and perfect blessings, all wrapped in His grace. And when the lights come down, the moments disappear. But He who gives us everything will still be here. For He is the light that shines from the storm. He is the shepherd watching over us all. And He is the peace that wise men still seek. A Savior born that we might live. He is the gift. A Savior born that we might live. He is the gift. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagninilay patungkol sa isang napakalalim, napakadakila at napakagandang misteryo ng Kapaskuhan. Ang isang mahalagang bagay din na maaari nating bigyan ng pagninilay ay yung sinabi sa ating ebanghelyong ipinahayag na naghahanap ng lugar si Jose at si Maria kung saan ay ipapanganak ang sanggol na si Jesus, ngunit wala na silang lugar sa bahay panuluyan. At ito ay makikita natin ang isang malinaw na katotohanan, isang Diyos na walang lugar. At sa mga ebanghelyo, halimbawa sa ebanghelyo ni San Juan, sinabi doon na nilikha ng Diyos ang sanlibutan, nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga nilikha. Wala siyang lugar sa buhay ng kanyang mga nilikha. At sa isa pang bahagi, sinabi rin ni Jesucristo na ang mga ibon sa himpapawid ay may pugad, ang mga asong gubat ay may lungga, ngunit wala man lamang mapaghiligan ng kanyang ulo ang anak ng tao. At ito ang Diyos na walang lugar. Kaya nga doon na siya sa sabsaban ipinanganak. Ito ay hindi lugar ng tao, kung hindi lugar ng mga hayop. At kung makikita natin, bakit ganito ang nangyari sa Diyos? Bakit nawalan siya ng lugar sa buhay ng tao, sa buhay ng kanyang mga nilikha? Si Maria at si Jose ay maaaring kumakatok sa iba't ibang tahanan, nagbabakasakaling sila ay may matutuluyan para ipanganak ang sanggol na si Jesus. Kumakatok paulit-ulit, nagpupumilit, nagtsatsaga, ngunit walang nagbukas, walang nagbigay ng lugar.
At ang pagninilay na ito ay para sa atin ngayong Pasko. Sapagkat maaaring ngayon tayo ay excited na, masayang-masaya, inihanda na natin ang mga lugar, no, ang ating tahanan, o yung mga lugar kung saan tayo magdiriwang ng araw ng Kapaskuhan at ito pang mga darating na araw na punong-puno ng espiritu ng Pasko. At ayun ang nakasanayan ng tao, palaging siguruhin ang kanyang lugar. No, kahit din ang panahon natin sa kalendaryo natin, nakalugar na o nakalagay na yung mga dapat nating gawin, yung mga dapat maganap sa ating buhay o yung mga gusto nating gawin, mga lugar na gusto nating puntahan, mga lugar na gusto nating marating. O kaya naman, abala ang mga tao sa paghahanap ng kanyang lugar sa daigdig na ito. At ito yung mga posisyon sa trabaho, sa paaralan, sa politika, kahit maging sa simbahan, ang mga tao ay nagpupunyagi para makakuha ng posisyon. Paulit-ulit nga nating naririnig sa Ebanghelyo ni Jesucristo na ang mga reliyoso, mga pinunong reliyoso ay palaging nagnanais na makaupo sa mga pinakaunang luklukan, yung mga pinakadakilang upuan. At ito ang katotohanan ng tao. Nais nating hanapin ang ating lugar. At maaring ang tao ay nagiging abalang-abala sa paghahanap ng kanyang lugar, kaya nga wala ng puwang o hindi na nabibigyan ng lugar ang Diyos sa kanyang buhay. Ang araw ng Kapaskuhan ay nagpapaalala sa atin na kumakatok ang Diyos at naghahanap ng kaunting lugar, espasyo sa ating buhay, sa ating kalooban. Ang malungkot, katulad ng binasa natin sa Ebanghelyo, puno na, wala ng lugar, nagsisiksikan na ang maraming bagay doon. Abalang-abala ang tao, wala na siyang oras sa Diyos, wala nang puwang sa kanyang kalooban na manalangin at makipag-usap sa Diyos. Wala nang puwang sa kanyang isipan na magnilay ng mga salita ng Diyos. At ito ang katotohanan na nangyayari at malungkot na nangyayari. Ngunit ang araw ng Kapaskuhan ay may mahalagang mensahe sa atin. Ang pagkatok ng Panginoon, ang pagkatok ng sanggol na si Jesus sa ating buhay para maghanap ng lugar ay hindi dahil gusto niyang ipagpilitan ang kanyang sarili sa ating buhay. Ang katotohanan ay isang napakagandang katotohanan. Ang nais ni Jesucristo ay bigyan natin siya ng lugar sa ating buhay upang makita natin yung totoo nating lugar. Katulad nga nung sinasabi natin kanina, ang tao ay palaging hinahanap ang kanyang sarili sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang relasyon, sa iba't ibang samahan, sa iba't ibang posisyon, at sa marami pang ibang bagay sa mundong ito. Hinahanap ng tao ang kanyang sarili. Kaya nga nakakalungkot mang isipin, palagi nating naririnig ang mga tao ay nagpapaalam halimbawa sa kanyang asawa o sa kanyang girlfriend, sa kanyang boyfriend, at ang sinasabi ay, hindi ko makita ang aking sarili, lalayo muna ako para hanapin ko ang aking sarili. At ito ang katotohanan ng tao. Kapag walang lugar ang Diyos sa kanyang buhay, ang tao ay mawawala rin sa kanyang sarili. Hindi makikilala ng tao ang kanyang pagkatao, hindi niya rin malalaman ang layunin ng kanyang buhay. At kapag walang layunin ng buhay ng tao, walang direksyon ito. Bawat umagang paggising, bawat hakbang na gagawin, mga landas na tatahakin kung walang layunin at hindi kilala ng tao ang kanyang sariling pagkatao, ang tao ay ligaw, ang tao ay litok. Ang araw ng Kapaskuhan ay regalo ng Diyos
para ibalik sa atin yung totoo nating layunin, yung totoo nating lugar, upang makita na natin ang ating mga sarili. Ang pagpapapasok kay Jesus sa ating buhay ay pagpasok natin sa ugnayan ng buhay ng Diyos. O sabi nga sa maraming pagtuturo, ang tawag dito ay participation in the divine life. Makikiisa tayo sa buhay ng Diyos. Matatagpuan natin ang sarili natin sa buhay ng Diyos. At ito lamang ang tanging paraan para malaman nating lahat ang totoo nating lugar, ang totoong layunin ng ating buhay. Paulit-ulit niyang sinasabi, sa daigdig na ito, maaring hindi natin makita o matagpuan ang totoo nating lugar, sapagkat lahat sa daigdig na ito ay pansamantala lamang. Ngunit mayroon tayong totoong lugar. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, sa Kabanata 14, sabi niya, aalis ako, babalik ako sa tahanan ng aking Ama upang ipaghanda kayo ng mga lugar, ipaghanda kayo ng mga silid. Ang araw ng Kapaskuhan ay para sabihin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, may lugar tayo. May lugar tayo sa tahanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya nga, ang araw ng Kapaskuhan ay bumaba ang Diyos mula sa langit at naging tao. Humahanap siya ng lugar sa sangkatauhan para ibalita lang ang isang napakagandang balita na nais tayong isama ng Diyos sa totoo nating lugar. O kaya nga, sabi sa aklat ng pahayag, sabi ni Jesus, ako ay kumakatok sa iyong pintuan. At kung sino man ang magbukas, ako ay mananahan sa kanya at siya ay mananahan sa akin. At ito ang araw ng Kapaskuhan. Kumakatok ang Diyos, hindi para istorbuhin tayo, hindi para kuhanan tayo ng espasyo sa ating buhay. Ang katotohanan, kumakatok ang Diyos para ibigay sa atin yung napakalaki, napakaganda at napakadakilang regalo. Ang totoong lugar natin sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Ito ang Kapaskuhan. O kaya nga, ano bang larawan ng Jesucristong hinihintay natin nakakatok sa ating buhay? Pag binasa natin yung Ebanghelyo ni San Mateo sa Kabanata 25, andun yung larawan ni Jesucristo. Larawan ni Jesucristong walang lugar sa puso ng tao. Sabi niya, ako ay nagutom, hindi mo ako pinakain. Ako ay nauhaw, hindi mo ako pinainom. Ako ay nabilanggo, hindi mo ako dinalaw. Ako ay may sakit, hindi mo ako binisita. Ako ay hubad at hindi mo ako dinamitan. At ang larawan ng mga taong walang lugar sa daigdig na ito ay larawan ni Jesus. Kaya nga, hindi masamang ihanda natin ang mga lugar kung saan tayo magdiriwang sa Kapaskuhan. O hindi rin masama na magdiwang tayo kasama ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit, inaanyayahan tayo ng Diyos ngayon na huwag magpaalipin sa kaabalahan ng makamundong pagdiriwang. Kasi baka kumakatok na ang Panginoon si Jesucristo sa pamamagitan ng mga dukha at ng mga api ng mga nangangailangan, hindi pa natin napagbubuksan. Kaya nga ang araw ng Kapaskuhan ay para tanggapin si Jesus sa ating buhay at matagpuan natin ang totoong kahulugan ng ating buhay. Si Jesucristo ay may regalo sa atin. Ibukas natin ang ating buhay, ang ating puso. Maaari nating sabihin ito ang regalo natin sa Kanya. Ngunit ang regalo natin sa Kanya ay napakaliit kung ikukumpara sa napakalaking regalo na dala-dala ng ating Panginoon. Kaya nga siguro hindi tinanggap ng mga tao si Jose at si Maria sapagkat hindi naman sila kilalang mga tao. Hindi naman sila mga tanyag na panauhin, wala silang lugar. Pero paulit-ulit nating naririnig, di ba? Kadalasan ng mga dakila at mahalagang regalo
ay nakabalot sa isang balot na hindi kumikinang. Pwede nating sabihin, nakabalot lang sa isang lumang diaryong papel. At kailangan natin itong buksan upang makita natin na sa loob noon ay isang napakalaki, napakaganda at dakilang regalo. Kaya nga ngayon, tignan natin ang mga regalong kumakatok sa ating buhay. Naroon si Jesus. Tayo ay inaanyayahan. Maaaring ito ay isang pulubi o isang pamilya na wala man lamang pang Noche Buena o isang tao na walang matuluyan upang ipagdiwang ang araw ng Pasko o kaya naman isang kaibigan o mahal sa buhay na matagal nang nawala at hindi natin nakita. Ngayon ay kumakatok at nagtatanong, may lugar pa ba ako sa puso mo, sa buhay mo? Pwede ba akong bumalik? At kung ating bubuksan ang ating buhay, ang ating puso, ito ang totoong kahulugan ng Pasko. Dahil ang katotohanan sa lahat ng sinasabi natin ngayon, lahat tayo ay may lugar na inihahanda ang Panginoon. Isang napakalaking regalo. Bakit nais tayong dalhin ni Jesucristo sa kanyang tahanan? Sapagkat ang bawat isa sa atin ay may lugar sa kanyang puso. Lahat tayo ay may lugar sa puso ng Diyos. Kaya nga, ang araw ng Kapaskuhan ay pagpapaalaala sa atin ng napakalaking misteryo ng pag-ibig at napakalawak na pagmamahal ng Diyos sa atin. Babalik tayo mamaya upang ating pagnilayan ang huling bahagi ng misteryo ng Kapaskuhan. Think of Joseph with Mary by his side, a long, long way from home, poor and weary, with no place to stay. They did not complain, and within my heart I wonder, the Lord, He stands knocking at your door. Is there room? He is waiting with His open arms, for He has room for you. Joseph must have wept, thinking how could this be where his true king would be born in a lowly stable. But with Mary's courage, Joseph knew this was to be. And within my heart I wonder, the Lord, He stands knocking at your door. Is there room? He is waiting with His open arms, for He has room for you. Is there room? Is there room?
Babalik tayo sa ating pagninilay sa napakalalim, napakadakila, napakalaki at napakagandang misteryo ng Kapaskuhan. At ngayon ay ating pagnilayan naman ang lugar na pinanganakan ni Jesucristo sa bayan ng Bethlehem, at doon siya ay isinilang sa isang sabsaban. At ang kapanganakan ni Jesucristo ay naroon na sa maraming propesiya na binanggit ng mga propeta. Isa rito ay ang propesiya ni Propeta Mikas. Kung titignan natin sa 5 kabanata, sinabi roon, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. At ipapanganak daw sa Bethlehem ang isang nagsimula pa noong una. At ito ay tumutukoy kay Jesucristo. Kapag binasa natin ang Ebanghelyo ni San Juan, siya ang salita ng Diyos, siya ay ang Diyos. At ang lahat ay nalikha sa pamamagitan niya. Kaya nga, sa bayan ng Bethlehem, ipinanganak si Jesus ngayong araw ng Pasko. Ang Bethlehem ay salitang Hebreyo na napakagandang pagnilayan din, sapagkat ito ay dalawang salita, Bethlehem. Ang Bet ay salitang Hebreyo sa bahay, house sa Ingles. Ang Lehem ay salitang tinapay. Kaya nga, ang Bethlehem, ang literal na pagsasalin ay house of bread o tahanan ng tinapay, bahay ng tinapay. At kung ating itong iuugnay kay Jesucristo na ipinanganak sa isang sabsaban, ang sabsaban ay lugar din kung saan kumakain ang mga hayop, isang lugar kainan. Ngunit kung titignan natin, sa Ebanghelyo ni San Juan, sa 6 na kapitulo, sinabi ni Jesucristo doon, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na nagmula sa langit. Kaya nga ang Bethlehem ay tahanan ng tinapay, bahay ng tinapay, kung saan ang tinapay ng buhay, ang tinapay na nagmula sa langit, ay doon isinilang. At ito ay isang napakagandang larawan na nais busugin ng Diyos ang sangkatauhan. Nais niya tayong busugin ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kaligtasan. Totoo, no? Siguro ay marami na ang naghahanda para sa Noche Buena natin mamaya, sa maraming pagkain na ihahanda para ipagdiwang ang Kapaskuhan. Totoo na maaring gutom na tayo ngayon, ngunit tinitiis lang natin para mamayang gabi o mamayang hating gabi ay punuin natin ang ating mga sikmura ng mga pagkain. Sama-samang magdiwang, sama-samang magalak. Ngunit ang Kapaskuhan ay may nais pa ring sabihin sa atin. Sapagkat ang pagkagutom ng tao ay mas malalim o mas higit pa kaysa sa pagkagutom ng sikmurang kumakalam. Sabi nga, hindi lang ito physical hunger. May mas malalalim na pagkagutom ang tao. At ito ang pagkagutom sa pag-ibig, pagkagutom sa kahulugan, at pagkagutom sa layunin ng buhay. Kaya nga sinasabi natin, ang taong gutom sa pag-ibig ay palagiang namamalimos ng pag-ibig. Kaya nga malungkot man isipin, maraming tao ang sumuko na sa pag-ibig dahil marami na silang sinubukan. Iba-ibang ugnayan, iba-ibang relasyon, iba-ibang pagkakaibigan. Ngunit ang lahat ng mga iyon ay hindi napunuan yung pagkagutom na ito. Yung iba masakit pa nga dahil sila ay napagtaksilan. Kaya nga maraming tao ang gutom sa pag-ibig, ngunit sugatan ang mga puso.
Ang iba naman ay nagpapatuloy, hindi sumusuko, naghahanap ng magmamahal, naghahanap ng papansin. At lahat ng ginagawa ng tao sa pang-araw-araw na buhay ay para lamang makatawag ng pansin. Bakit nais nating matawag ang pansin ng iba? Sa likod noon, nais nating tayo ay mahalin nila. At gutom ang tao dito. Ngunit ang daigdig ay hindi mapupunuan ang pagkagutom na ito. Sapagkat ang pagkagutom sa pag-ibig ng tao ay isang pagkagutom na walang hanggan. Sinabi na nga natin kanina, natural sa ating maghanap ng pag-ibig at umibig. Ito ang kalikasan ng tao, sapagkat tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Tayo ay nilikha sa pag-ibig. Tayo ay nangangailangan ng pag-ibig at kailangan din nating ialay ang ating pag-ibig. Ngunit dahil sa kahinaan, kasalanan o kamalian ng tao, ang kahulugan ng pag-ibig ay medyo nabaluktot. Ibig sabihin ay nagkakamali ng pakahulugan ng tao sa pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay naikukumpara natin sa gusto ko. Gusto ko ng ganito, gusto ko si ganito. Ngunit ang salitang gusto o yung pagnanasa, kadalasan ang kahulugan nito ay kung ano yung gusto ko o kung ano yung para sa akin. At para sa tao, ito ang kahulugan ng pag-ibig. Mapuno ko ang sarili ko, mapuno ko ang buhay ko. Yung mga tao, kailangan nilang punuin ang hinahanap ko. Ngunit ang totoong kahulugan ng pag-ibig ay makikita natin sa kahulugan ng Kapaskuhan. Ang totoong pag-ibig ay isang tao o si Jesucristo na isang Diyos na lumalabas sa kanyang sarili para ibigay ang sarili sa iba. Siya ay galing sa langit, nagkatawang tao, para ano? Para ibigay at ialay ang sarili niya sa iba. Ito ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Sabi nga sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, habang hinahanap mo o pinupunuan mo lamang ang sarili mong buhay o sarili mong kaligayahan, mas lalo kang mawawalan nito. Ngunit kung nawawala ang iyong buhay o namamatay ka sa iyong sarili o sa iyong sariling kaligayahan at ibinibigay ito sa iyong minamahal, saka mo lamang matatagpuan ang buhay. Kaya nga, ang pag-ibig at buhay ay magkaugnay upang ang isang tao ay maganap. At mahirap nating maibigay ang ating buhay, ang ating pag-ibig sa iba kung hindi muna tayo makakaranas ng totoong pag-ibig. Kung hindi natin mararanasan yung pag-ibig na walang hanggan sa napupuno doon sa paghanap natin ng pagmamahal na walang hanggan. At sino lang ang makapagpupuno nito? Kasi lahat ng pagmamahal na matatagpuan natin dito sa mundo, lahat ng pag-ibig na maaari nating makuha, lahat sila ay matatapos. Isang araw maghahanap na naman tayo. Ang kailangan natin ay pag-ibig na walang hanggan. At ito ay manggagaling lamang sa isang Diyos na walang hanggan. At ang Kapaskuhan ay para ialay sa atin ng kalangitan itong ganitong uri ng pag-ibig. Pag-ibig na walang hanggan. Para punuan ang matagal na nating hinahanap. Sa ibang salita, ang pag-ibig na walang hanggan ay pag-ibig na walang kondisyon. Ang pag-ibig na walang kondisyon ay isang pagmamahal na hindi sumusuko. Isang pagmamahal na kayang magmahal sa harap ng kahinaan, pagkakamali at kasalanan. Ito ang araw ng Pasko. Dumarating ang pag-ibig na walang hanggan, ang pag-ibig na walang kondisyon, para sabihin sa atin ng Diyos, mahal pa rin kita. Ano man ang nangyari, mahal pa rin kita. At kung ngayong araw ng Pasko, atin itong mararanasan, napakaganda ng Pasko. Sapagkat ang araw ng Pasko ay ipagdiriwang natin hindi lamang para tayo ay lumigaya. Ipagdiriwang natin ang araw ng Pasko para paligayahin ang iba.
Ang araw ng Pasko ay hindi natin ipagdiriwang para mabusog tayo. Pagdiriwang natin ang araw ng Pasko para busugin ang iba. Kaya nga, ang malalim na pagkagutom ng tao, isa lamang ang maaaring pumuno. At ito ang Diyos, ang tinapay na mula sa langit, para tugunan yung ating pangangailangan. Ang pangalawang larawan na maaari nating tignan ay yung paghahanap ng kahulugan sa buhay. Ang sabsaban ay lugar kung saan kumakain ang mga hayop. At ang mga hayop ay pabalik-balik doon. Paulit-ulit. Ngunit sila ay magugutom muli at babalik muli roon. At ito ay larawan ng tao. Larawan maari ng buhay natin. Sinubukan na nating maghanap ng kabusugan o kaganapan ng kahulugan sa buhay sa iba't ibang bagay. Sa mga gawain, sa paglalaro, sa mga makamundong kasiyahan, sa pagkakaibigan, sa mga ugnayan at relasyon. At maraming ulit na rin nating napatunayan na hindi tayo nabubusog, hindi tayo nagaganap. Ngunit dahil wala tayong alam na ibang lugar, upang maghanap ng kapunuan o kaganapan, pabalik-balik tayo sa mga iyon. Kahit alam pa nga natin na pag-uwi natin sa bahay, pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, ay may kulang pa rin. At ito ang tao. Pabalik-balik, paulit-ulit. Hanggat malaman nating lahat o malaman ng tao na merong isang pagkain, isang lugar kung saan matatagpuan natin ang totoong kabusugan at kaganapan. At ito ay tanging kay Hesukristo lamang. Kasi kung hindi, para tayong mga hayop na walang dignidad, paulit-ulit mamamalimos. Kung babalikan nga natin yung talinghaga ng alibughang anak, di ba? Kung maaalala natin, yung alibughang anak, nung iniwan na siya ng kanyang mga kaibigan at nagtagutom sa lugar, nagtrabaho siya sa may-ari ng babuyan. At para sa mga Hudyo, ang mga baboy ay isang madumi at mababang uri ng hayop. At ang isang Hudyo na naglilingkod sa isang baboy ay mas mababa pa sa baboy. Kahit nga yung pagkain ng baboy ay ayaw ipagkaloob sa kanya. Kaya nga nakita niya yung kanyang kadustaan. Nakita niya yung kanyang karumihan at yung kanyang pagkakamali. Kaya sinabi niya, babalik ako sa tahanan ng aking ama. Kasi doon, kahit yung mga alila ay kumakain ng mabuti. At yung pagkagutom ng alibughang anak, ayun yung nagpabalik sa kanya sa Diyos. At ngayon, sa harapan ng sabsaban na ito, parang inihaharap sa atin ng Diyos ang marami nating pagkagutom na hindi natutugunan ng mga lugar, ng mga tao, ng mga kaligayahan na paulit-ulit natin pinupuntahan. Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, ito naman ang iyong tikman, ito naman ang iyong subukan, ang aking pagmamahal, ang aking pag-ibig na nagkatawan tao sa aking anak na si Jesus. Ito ang bubusog sa iyo, ito ang pupuno sa iyo. Kaya nga, napakaganda nitong araw ng Pasko. Sapagkat ang totoong pagkain ay si Jesucristong nanggaling sa langit. Ang totoong bubusog sa atin ay isang pagkain galing sa langit. Lahat ng pagkain, at alam natin ang simbolismo ng pagkain, lahat ng pinampupuno natin sa ating buhay sa daigdig na ito, kailanman ay hindi tayo bubusugin sapagkat sila ay may hangganan. Tanging ang pagkain galing sa langit na walang hangganan ang magpapatahimik at magpapayapa ng malalim na pagkagutom ng ating buhay at mga kalooban. Ang ikatlong bagay, si Jesucristo na nanggaling sa langit, tinapay na nanggaling sa langit na nais tayong busugin, ay para sabihin sa atin na tayo ay nais niyang itawid mula sa paghahanap ng pagkain sa mundong ito, papunta sa paghahanap ng pagkain na galing sa Diyos. Kaya nga, di ba, pag nananalangin tayo ng Ama namin, ano ang sinasabi natin? Bigyan mo kami ng aming kakanin
sa araw na ito. Ngayon lang, sapat na iyon. Bukas, lalapit uli ako sa iyo, bigyan mo muli ako sa bawat araw. At dito ay may karunungan ng Diyos. Bakit ang pagkain na ibinibigay sa atin ng Diyos ay sa bawat araw lang? Sapagkat sa tuwing lalapit tayo sa Diyos Ama araw-araw para humingi ng ating pagkain, napapalalim ang ating relasyon. Katulad nga nung halimbawa na ginagawa natin, kapag ang isang ama halimbawa ay ibinigay na yung allowance ng kanyang anak na kumukuha ng engineering, 5-year course, 5 taon itong kurso na ito, kapag binigay na yung allowance ng bata o 5 taon mong allowance, hindi na magpapakita yung anak sa ama. Hindi na makikita ng ama yung anak. Mawawala na ng ugnayan. Yung bata, ang tanging ugnayan niya o relasyon niya ay doon sa pera ng ama. Kaya nga ang Diyos ay may karunungan. Nais niyang ibigay sa atin yung pagkain lang sa bawat araw. Para tayo ay araw-araw na makipagkita sa Kanya, makipag-usap, manalangin, humingi, at maranasan ang Kanyang pagbibigay. At kung ating iuugnay sa araw ng Kapaskuhan, ngayon, ano ang pagkain ko ngayon? At ito yung ating pinag-uusapan. Ang pagkain natin ngayon ay pagkain na nang galing sa langit, at ito ay ang ating Panginoong si Jesucristo. Kaya nga, mahalaga, no? Mamayang gabi o bukas ng umaga, tayo ay dadalo sa banal na Eucharistia. At doon ay ating tatanggapin itong pagkain na nanggaling sa langit. At ngayong araw ng Kapaskuhan, malalim ang kahulugan ng Eucharistia. Ito ang pagkain na nanggaling sa langit na dumarating para busugin ako. Para ganapin ang buhay ko. Para ipakita muli sa akin ang aking layunin. At ano ba ang layunin ng buhay ng tao? At ito ay sinabi rin ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan sa Kabanata 4. Doon ay nakatagpo niya yung isang babaeng Samaritana at nag-usap sila tungkol sa tubig ng buhay. Pagkatapos ay dumating yung mga disipulo at sinabi kay Jesucristo, "Kumain ka na, Panginoon." May dala silang pagkain galing sa bayan. Ngunit doon ay may isang pangungusap na sinabi si Jesucristo, "May pagkain akong hindi nyo nalalaman. Ang pagkain ko ay gawin yung kalooban ng Ama na nagsugo sa akin." Ayun pala ang totoong pagkain. Ang totoong pagkain ay malaman yung kalooban ng Diyos na nagsugo sa atin. Kaya nga, kung babalikan uli natin yung panalangin ng Ama namin, sabi roon, "Sundin ang loob mo, mapasa amin ang kaharian mo." Sundin ang loob mo, mapasa amin ang kaharian mo, tulad ng sa langit, mangyari rito sa lupa. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa bawat araw. Ang pagkain at kalooban ng Diyos ay magkaugnay. At ang araw ng Kapaskuhan ay para ibigay ang totoong layunin sa ating buhay. Makita ang kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, tayo ay mabuhay sa pag-ibig. Katulad ni Jesucristo, ang tinapay ng buhay, sa Eucharistia, paulit-ulit siyang nawawasak. Nahati-hati ang kanyang katawan. Maaari nating sabihin, mulit-muli siyang nawawasak at namamatay para bigyan ng buhay ang tao. At ito ang larawan ng totoong pagkain, dahil ito ang larawan ng totoong pag-ibig. At kung ating pag-uusapan, ano ang kalooban ng Diyos sa akin? Sinabi natin ang ating kalikasan at ang ating layunin ay mabuhay sa pag-ibig. Dahil tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos, tayo ay nilikha sa pag-ibig. At ano ang totoong kahulugan ng pag-ibig? Ang totoong kahulugan ng pag-ibig, tayo ay mahati-hati, tayo ay mawasak, o maaari nating sabihin mamatay sa ating sarili, mamatay sa ating mga sariling kaligayahan. Katulad ng buhay ng isang taong sinakop ng banal na Eucharistia na ibabahagi natin ito sa iba. Ito ang kahulugan ng araw ng Pasko. Ang kahulugan ng araw ng Pasko,
tayo ay lumisan sa ating mga sarili at pumunta sa Diyos at sa ating kapwa. Ang salitang Pasko ay galing sa salitang Pesak. Ang salitang Pesak ay pagtawid mula sa isang kalagayan patungo sa isang kalagayan. Kaya nga, ang Pasko at ang salitang Paskwa ay nanggaling lamang sa isang salita, Pesak. Ang araw ng Kapaskuhan ay pag-alis ni Jesucristo mula sa kalangitan sa isang kalagayan doon sa kaharian ng Diyos at pagtawid niya at pagbaba sa daigdig ng mga tao sa ating mundo. At ang araw ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ni Jesucristo ay para ihatid siya sa araw ng Paskwa. Ang Pasko ng pagkabuhay. Kailangan niyang mamatay, ipako sa krus, pumasok sa libingan at mabuhay na magmuli. Upang lahat tayo na nagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan, ng kapanganakan ng Panginoon, ay dali niya isang araw sa araw ng Pasko ng pagkabuhay. Tayo ay mamamatay, ngunit tayo rin ay muling mabubuhay. Ito ang regalo ng Pasko. Regalo ng pagbubukas ng Diyos ng bagong buhay. Regalo ng pagbubukas ng Diyos ng kalangitan para sa ating lahat. Kaya nga, ang araw ng Kapaskuhan ng kapanganakan ng Panginoon ay punong-puno ng buhay sapagkat tayo ay inihahatid nito sa Paskwa ng muling pagkabuhay. Lahat tayo ay inaanyayahan patungo sa buhay na walang hanggan. Pasko, patungo sa Paskwa. Pagtawid mula sa kalagayan sa daigdig na ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ngayong gabing ito, pagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan, tumatanggap tayo ng isang dakilang regalo. At ang regalong ito ay ang Diyos mismo. Kaya mga kapatid, ngayong gabing ito, lahat tayo ay may dahilan para magalak at magdiwang. Magdiwang kasama ang mga mahal sa buhay, ngunit higit sa lahat magdiwang kapiling ang Panginoon. Uulitin ko, bago tayo magpaalam, magandang gabi sa inyong lahat at maligayang Pasko sa ating lahat.